Isang thriller action-adventure movie ang astig na Tagalog recap natin ngayong araw mga Juan. Ito ay ang pelikulang Rise of the Planet of the Apes na napalabas noong 2011 na siguradong ikatutuwa niyong lahat panoorin. Kamusta na kayo mga Juan? Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Malaking grupo ng mga chimpanzee ay tahimik na naninirahan sa isang masukal na kagubatan, subalit isang araw ay sinugod sila ng mga mangangaso at nagawa silang mahuli ng mga ito. Dinala ang mga chimpanzee sa Genesis Laboratories sa San Francisco at makalipas ang ilang araw ay napansin ng empleyadong si Franklin ang magaling na pagsolba sa Lucas Tower puzzle ng chimpanzee na si Bright Eyes. Ang scientist naman na si Will Rodman ay nagmadaling binalita sa boss niyang si Steven Jacobs ang kahanga-hangang nagawa ng chimpanzee at hinikayat itong magsimula na sila ng pag-eksperimento sa tao. Kahit pa nag-aalinlangan ay sumang-ayon si Jacobs kay Will pero sinabi nitong kailangan din niya ang pahintulot ng mga board member ng kumpanya upang masimulan nila ang human trial experiment. Maya-maya ay nagsagawa si Will ng pagpupulong sa mga board member ng Genesis at pinaliwanag ng scientist na ang ALZ-112 ay isang retrovirus na dinidevelop ni Will ng mahigit 5 taon ay ang posibleng magiging lunas sa Alzheimer's disease. Ang test subject nilang chimpanzee na si Bright Eyes ay binigyan nila ng gamot na ito at nakaraan lang ay kahanga-hangang nasolve ng hayop ang Lucas Tower puzzle. Kaya't dahil rito ay hinikayat ni Will ang mga board members na i-approve ang human trial nila sa ALZ-112, subalit sa kasalukuyan na iyon ay biglang naging agresibo si Bright Eyes at nagawa nitong makalabas sa silid niya. Nagwala ang chimpanzee sa buong laboratory hanggang sa nasaktan niya ang ilang mga empleyado sa paligid habang nakakawasak pa ito ng mga equipment. Kalaunan ay biglang nakapasok ng conference room si Bright Eyes at ang isang security guard ay mabilis na pinagbabaril ang chimpanzee na agad na kinatapos nito. Maya-maya ay sinabi ni Jacobs kay Will na ni-reject ng board members ang request niya at sinabihan ang scientist na simulan uli ang paglikha ng lunas. Pagkatapos ay inis na inatasan ni Jacobs si Franklin na tapusin na ang iba pang mga chimpanzee ng laboratorio. Ilang saglit ay nakita ni Will na may anak pala si Bright Eyes at na-realize niyang naging agresibo lang pala ang chimpanzee upang protektahan ang sanggol niya dahil inakala niyang sasaktan nila ito. Si Franklin naman ay pinakiusapan si Will na iuwi muna ang sanggol na agad na tinanggihan niya. Nasabi ni Franklin na mula sa utos ni Jacobs ay natapos na niya ang iba pang chimpanzee pero hindi niya magawang tapusin rin ang sanggol na yon, kaya't kung ayaw itong iuwi ni Will ay siya na ang tumapos rito gamit ang lethal injection na yon. Napilitan si Will na dalhin sa bahay nila ang sanggol na chimpanzee at pagharap niya sa ama niyang si Charles na may Alzheimer's disease ay pinakita niya sa kanya ang chimpanzee. Kinaumagahan ay napansin ng mag-ama na nagagawa ng uminom ng sanggol sa bote kahit pa 2 araw na gulang pa lang ito. Makalipas ang 3 taon ay pinangalan ng Caesar ni Will ang batang chimpanzee na nagkaroon na ng mas mataas na intelihenteng pag-iisip at napakarami na niyang kayang gawin. Tinuruan ni Will si Caesar ng sign language at mabilis itong natututo ng maraming hand signs, subalit isang araw ay biglang nakipag-away si Charles sa caretaker niya at dahil napansin ni Will na mas lumalala ang Alzheimer's disease ng ama ay naisipan ng lalaki na palihim na kumuha ng ilang canister ng ALZ-112 sa laboratory ng Genesis. Pagsapit ng gabi ay nag-inject si Will ng isang canister kay Charles at pagsapit ng umaga ay nakita niyang magaling na uli tumugtog ng piano ang ama dahil gumaling na siya sa sakit niya. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Ilang saglit si Caesar ay nakakita sa labas ng mga batang masayang nagbibisikleta at naisipan niyang sumakay sa bisikleta ng kapitbahay nila. Pero agad na pinigilan ni Will ang kapitbahay nilang si Douglas nang sasaktan na nito ang chimpanzee. Dahil naman nasugatan si Caesar sa pag-akyat sa bakuran ng kapitbahay ay agad na dinala siya ni Will sa veterinary clinic ni Dr. Caroline. Pero ang chimpanzee ay gamit ang sign language ay sinabihan si Will na ayain ang babae na makipag-date sa kanya. Nang nagtaka si Caroline kung anong sinabi ni Caesar sa sign language ay pinaliwanag ito ni Will sa kanya at pumayag ang babae na lumabas sila. Matapos ang ilang araw na pagdidate ni na Caroline at Will ay isang araw ay sinuggest ng babae na igala nila si Caesar sa malawak na lugar. Maya-maya ay naisipan ni Will na dalhin si Caesar sa kalapit na kakahuyan ng San Francisco na ang Muir Woods o ang Redwoods at ang chimpanzee ay humingi ng pahintulot sa lalaki upang makapaglibot sa lugar. Masayang pinahintulutan ni Will si Caesar at nag-enjoy ang chimpanzee sa pag-akyat sa mga puno ng Redwoods na naging tila paraiso para sa kanya. Sa paglipas ng 5 taon ay madalas nang dinadala ni na Will si Caesar sa Redwoods.
Ngunit nang nakakita siya ng isang alagang aso na may nakakabit ring tali sa leeg ay natanong niya kay Will kung isa ba siyang alagang hayop at kung sino ba talaga siya. Nasagot ni Will na hindi isang pet si Caesar at siya ang ama niya. Pagkatapos ay dinala ng lalaki ang chimpanzee sa tapat ng Genesis Laboratories at pinaliwanag na ang ina niya ay doon binigyan ng gamot upang maging intelihente. Ngunit kalaunan ay napatay ang ina niya paglipas ng araw ng pagpapanganak nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay napansin ni Will na bumabalik ang Alzheimer's disease ng ama dahil sa baliktad na paggamit ni Charles sa tinidor at nadiskubre niyang pinapatay ng katawan nito ang retrovirus ng ALZ-112. Maya-maya ay dahil sa sakit ni Charles ay inakala niyang sa kanya ang kotse ng kapitbahay nila at sinakyan niya ito. Subalit nang nakita si Charles ni Douglas ay galit na tumawag ito sa mga pulis upang ipadakip ang matanda. Si Caesar naman ay mabilis na inatake si Douglas at ilang beses na sinaktan ng kapitbahay habang nasa gilid sila ng kalsada hanggang sa nakagat niya ang daliri nito. Dahil sa nagawa ni Caesar ay dinakip siya ng mga animal control officers at kasama sina Will ay dinala ang chimpanzee sa San Bruno Primate Shelter ni John Landon upang doon siya ikulong. Malungkot na nagpaalam ang magkasintahan kay Caesar subalit kalaunan ay nalaman ni Will sa empleyado ng law office na 3 buwan pa ang hihintayin niya upang makapag-apela siya sa korte at mapalaya ang chimpanzee. Ang anak naman ni John na si Dodge ay kinulong si Caesar sa selda ng primate shelter kasama ang napakaraming iba't ibang uri ng mga unggoy. Kinabukasan ng binigyan ng pagkain si Caesar ni Dodge ay tinapon niya ito sa lalaki ngunit galit na sinaktan siya nito gamit ang isang pressure water hose. Maya-maya ay hinayaan ni Dodge ang lahat ng unggoy na pumunta sa malawak na play area ng shelter at nakita ni Caesar ang gorilyang si Buck na nakakulong sa isang malaking cage. Ngunit ang leader ng kulungan na si Rocket ay galit na winasak ang damit ni Caesar at mabilis na inatake siya nito pero hindi nagtagal ay binaril ni Dodge ng pangparalisa ang dalawang chimpanzee. Makalipas ang ilang araw ay naisipan ni Will na harapin si Jacobs upang ibunyag sa kanya na nag-inject siya ng ALZ-112 sa ama niyang may Alzheimer's disease. Gumana sa ama ang gamot at mas tumaas pa ang intelihente niya ngunit makalipas ang ilang taon ay bumalik uli ang sakit niya dahil nilalabanan ng katawan nito ang gamot. Kaya't minungkahi ni Will na tulungan siya ni Jacobs na lumikha ng gamot na may mas agresibong retrovirus at dahil labis na kinagulat niya ang binunyag sa kanya ng scientist ay agad na sumang-ayon siya. Samantala si Caesar ay kinausap ng orangutan na dating nagpe-perform sa circus na si Maurice gamit ang sign language. Sinabihan ni Maurice si Caesar na huwag magpakita ng intelihente sa mga tao dahil hindi gusto ng mga ito ang mga matatalinong unggoy. Pagkatapos ay nakita ni Caesar na hinahanda ni Dodge ang ilang chimpanzee upang ipadala sa Genesis. Kinabukasan ay kasama pa rin ang kaibigan niyang si Franklin ay sinimulan na uli ni Will sa Genesis Laboratories ang pag-eksperimento sa mga chimpanzee. Ang chimpanzee na si Koba ang naisipan ni Will na unang bigyan ng mas matapang na gamot na tinawag niyang ALZ-113, subalit nang bahagyang nagwala si Koba ay aksidenteng natanggal ang gas mask ni Franklin at nakalanghap siya ng usok ng gamot. Sa sunod na araw ay biglang bumahing si Franklin at tumalsik ang dugo niya sa dokumento pero agad na tinago niya ito mula kay Will. Si Jacobs naman ay nakitang magaling na nasulat ni Koba ang apelyido niya na katunayang naging epektibo rito ang ALZ-113. Kinaumagahan ay binisita ni Will si Caesar sa primate shelter ngunit labis na nagalit siya kay Dodge na malamang sinasaktan nito roon ang chimpanzee. Pinangakwan naman ni Will si Caesar na gagawa siya ng paraan upang mapalaya ito sa primate shelter bago sila umalis sa pasilidad. Pagsapit ng gabi ay sasalinan na ni Will ang ama ng ALZ-113 subalit tumanggi si Charles at kinaumagahan ay napansin ng lalaki na binawian na ng buhay ang ama mula sa sakit niya. Isang araw ay inimbitahan ni Dodge sa loob ng primate shelter ang ilan sa mga kaibigan niya pero si Caesar ay malakas na hinila ang damit ng isang lalaki. Pero pag alis ng mga ito ay kinuha pala ni Caesar ang kutsilyo ng lalaki at gamit yun ay agad na lumabas siya sa cage niya. Pagkatapos ay pinakawalan ni Caesar ang gorilyang si Buck mula sa cage nito at nagpasalamat ito sa kanya. Ginising naman ni Caesar si Rocket at pagbangon nito ay malakas na pinalo niya ang ulo ni Rocket ng isang galon. Pero si Buck ay sinabihan si Rocket na isuko ang pagiging leader niya kay Caesar at agad na ginawa nga niya ito na nakita ng lahat ng mga unggoy ng shelter. Kinaumagahan si Franklin ay pumunta sa bahay ni Will upang magpatulong sa kondisyon niya ngunit wala roon ang lalaki at aksidenteng natalsikan niya ng dugo niya si Douglas bago nagmadaling umalis ng lugar. Samantala pagbalik ni Will sa laboratory ay nakita niya si Jacobs na inatasan ng mga empleyado na subukan ang ALZ-113 sa iba pang mga chimpanzee dahil nakita nito ang positibong resulta kay Koba. Pero nasabi ni Will na kailangan muna nilang ma-analyze ang dugo ni Koba bago sila mag-test ng iba pang chimpanzee dahil posibleng napakadelikado ng ALZ-113.
Ngunit pinagpilitan ni Jacobs na nagtagumpay na silang makalikha ng lunas at ipagpapatuloy nila ang pagtest nito sa mga chimpanzee. Si Will naman ay inis na napagdesisyonang huminto na sa pagtrabaho sa laboratory. Sa sunod na araw ay binigyan ni Will si John ng malaking pera kapalit ng kalayaan ni Cesar at bagaman nag-aalinlangan ay sumang-ayon ito sa kanya. Subalit nang binuksan ni Dodge ang selda ni Cesar ay sinarado ng chimpanzee ang pinto at tumanggi siyang sumama kay Will na labis na kinagulat ng lalaki. Maya-maya ay inatasan ni Cesar si Rocket na ipamahagi sa lahat ang nakuha niyang bag ng mga cookies mula kay Dodge upang turuan siyang hindi maging makasarili. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Cesar kay Maurice na kapag magkakasama sila ay malakas ang puwersa nila ngunit nasabi ng kaibigan na ang mga ape ay likas na makikitid ang utak. Paglalim ng gabi ay naisipan ni Cesar na tumakas gamit ang nalaman niyang passcode at binuksan niya ang salamin na bubong upang makatakas sa shelter. Pagkatapos ay bumalik siya sa bahay ni Will upang kunin roon ang 3 canister ng ALZ-113 at pagbalik sa pasilidad ay pinalanghap niya ang usok ng gamot sa lahat ng mga unggoy ng shelter. Kinabukasan ay nakita ni John na tila nagpupulong ang lahat ng mga unggoy sa gitna ng play area pero winalang bahala niya iyon at iniwan ang primate shelter kay Dodge at sa isa pang empleyado na si Rodney. Kinahapunan ay pinabalik na ni Dodge ang lahat ng unggoy sa mga selda ngunit napansin niya si Cesar na ayaw sumunod sa kanya. Agad na sinugod ni Dodge si Cesar sa gitna ng shelter at kinuryente niya ang chimpanzee gamit ang stun stick upang puwersahan itong papasukin sa cage. Si Rodney ay hinanda ang baril na pangparalisa niya mula sa di kalayuan pero kalaunan ay napigilan ni Cesar si Dodge at malakas na sumigaw siya ng no, bago ihampas sa lalaki ang stun stick nito. Pagkatapos ay pinasok ni Cesar si Dodge sa selda at pinakawalan niya ang mga kasamahang mga unggoy. Mabilis na inatake ng mga ape si Rodney at kinulong rin ni Cesar ang lalaki sa selda. Nang nakalabas si Dodge ay gagamitin niya uli ang stun stick kay Cesar pero agad na nasabuyan siya nito ng pressure water hose at namatay ang lalaki dahil sa malakas na kuryente mula sa stun stick. Dahil naman dinala sa Genesis ang ilang kasamahan ni na Cesar ay hinikayat niya ang lahat na tumakas sa shelter at pagdating sa labas ay hinati ng leader ang grupo sa 2 pangkat. Samantala ang matandang landlady ni Franklin ay nakita siyang walang buhay sa apartment niya. Ilang saglit si Will ay tinawagan ang shelter ngunit walang sumasagot sa kanya kaya't nagmadaling pumunta sila ni Caroline sa pasilidad. Napansin ng lalaki roon ang mga walang lamang canister ng ALZ-113 pati na ang labi ni Dodge. Nang nakita nila si Rodney sa loob ng isang selda ay sinabi nitong nakakapagsalita ang chimpanzee ni Will. Pagkatapos ay kasama ang mga pulis ay napanood ni na Will sa CCTV footage ang nagawa ni na Cesar sa shelter. Samantala ang kasamahan ni na Cesar ay tinulungang makatakas ang mga ape sa kalapit na zoo at kinuha pa nila ang mga bakal na tubo ng fence upang gawing sandata. Hindi nagtagal ay narating na ni na Cesar ang gusali ng Genesis Laboratories at paglusob nilang lahat sa loob ay tinulungan nilang makatakas ang lahat ng unggoy sa laboratory pati na si Cova. Si Jacobs naman ay nalaman sa isang empleyado niya na namatay si Franklin dahil sa paglanghap sa usok ng ALZ-113 at nakipagtulungan siya sa mga pulis upang tapusin ang mga ape sakay ng helicopter ng mga ito. Ilang saglit ay sabay-sabay na sumugod sa sentro ng San Francisco ang 2 grupo ng mga apes ni Cesar at sina Buck at Maurice ay inatake ang ilang mga kotse ng mga kapulisan sa kalsada. Pagkatapos ay sinimulan ni na Cesar magtungo papunta sa kagubatan ng Redwoods upang doon manirahan at dumaan sila sa Golden Gate Bridge. Tumakbo sila sa mga bubong ng napakaraming kotse na na-stuck sa traffic ng bridge, ngunit ang mga kapulisan na nakasakay sa mga kabayo ay pinaghahampas ang ilan sa kanila. Pero sina Buck at Cesar ay magkasamang nakipaglaban sa mga pulis at nagawa nilang mapatumba ang mga ito. Dahil naman humarang sa kabilang parte ng tulay ang malaking grupo ng mga kapulisan ay sinabihan ni Cesar ang mga kasamahan nila na dumaan sa ilalim at sa taas ng Golden Gate Bridge. Kalaunan si Jacobs kasama ang mga pulis sakay ng helicopter ay nakarating na sa Golden Gate Bridge at binaril nila ang ilang unggoy na umaakyat sa taas ng tulay. Sa kasalukuyan na yun sina Will at Caroline ay nakarating na rin sa tulay at mag-isang tumakbo ang lalaki palapit kay Cesar. Ilang saglit si Cesar ay inatasan ng ilang gorilla ng grupo nila na itulak ang isang bus ng bridge upang mas makalapit sa mga pulis at maatake ang mga ito. Matapang na nakipagsagupaan sa mga kapulisan ang karamihan sa mga apes habang sina Maurice na dumaan mula sa ilalim ay magaling na nagpatumba ng iba pa sa mga kalaban. Hindi nagtagal ay napilitan ang mga pulis na umatras at tumakbo palayo ng bridge, subalit sina Jacobs ay pinagbabaril ng machine gun ang grupo ni na Cesar. Mabilis na hinagisa ni Cesar ng kadena sina Jacobs sa loob ng helicopter pero si Buck ay galit na tumalon papunta sa aircraft at inatake ang mga ito. Subalit kalaunan ay malakas na bumagsak ang helicopter sa Golden Gate Bridge at pagkuha ni Cesar kay Buck mula sa sasakyan ay binawian na ito ng buhay. Si Jacobs naman ay nagmakaawang tulungan siya ni Cesar pero tumanggi ang leader.
Ngunit si Koba ay tinulak ang helicopter upang ihulog ang aircraft mula sa tulay kasama si Jacobs. Pagkatapos ay nakita ni Will na nagpatuloy na nagtungo sina Cesar papunta sa Redwoods at agad na sumakay siya sa kotse ng mga pulis upang sundan sila. Maya-maya pagdating ni Will sa Redwoods ay biglang inatake siya ni Koba pero agad na pinaalis ito ni Cesar mula sa lalaki. Kinumbinsi naman ni Will si Cesar na sumama sa kanya pauwi sa tahanan nila pero pabulong na nasagot ng chimpanzee na iyon na ang tahanan niya. Pagkatapos ay bumalik si Cesar sa grupo niya at mabilis na umakyat sa isang mataas na puno ng Redwoods upang doon tanawin ang kalawakan ng San Francisco. Sa post-credit scene, makikitang si Douglas ay isa palang piloto. Pagdating niya sa San Francisco International Airport ay biglang nagdugo ang ilong niya dahil nahawaan pala siya ng sakit ni Franklin pero winalang bahala niya ito. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.